May mga gabing hindi nabibilang sa boxing. Nabibilang ang mga ito sa kasaysayan. Ang Mayo 2015 ay hindi lamang isang gabi ng laban, ito ay isang pandaigdigang kaganapan na hindi sinusukat sa mga suntok, kundi sa atensyon. 4.6 milyong pay-per-view na pagbili hindi nangyari dahil sa ipinangakong karahasan. Nangyari ang mga ito dahil naniniwala ang mundo na nasasaksihan nito ang katapusan ng isang pagtatalo na tumagal ng isang dekada. Nang Floyd Mayweather Jr. sa wakas ay tumayo sa tapat ng Manny Pacquiao, ang boxing ay umabot sa tugatog na maaring hindi na nito muling mahawakan. Hindi dahil perpekto ang laban, kundi dahil perpekto ang sandali. Sa loob ng maraming taon, ang laban na ito ay naantala. Nagtalo ang mga tagahanga tungkol sa tiempo, tungkol sa pag-iwas, tungkol sa kung sino ang mas nangangailangan ng laban. Hindi kumupas ang tensyon, ito ay nag-aalab. Sa bawat paglipas ng taon ay mas bumibigat ang nakataya, hindi gumaan. Habang tumatagal ang paghihintay, mas tumitigil ito sa pag-iisip tungkol sa mga sinturon at nagsisimulang maging tungkol sa kontrol ng pamananang mapirmahan na ang laban, hindi na ito kinailangang ibenta. Kinailangan na nitong lutasin. 4.6 milyong tao ang nagbayad hindi para makita kung sino ang mananalo, kundi para tuluyang tumigil sa pagtatanong paano, kung kaya naman nag-iisa ang gabing ito. Bihirang matapos ng boxing ang pinakamalalaking debate nito. Kadalasan, tahimik na ginagawa ito ng panahon. Sa pagkakataong ito, naghintay ang panahon. Hindi maingay ang paghahanda sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay pinigilan, halos tensyonado. Dalawang ikon na maingat na gumagalaw sa mga huling hakbang ng isang bagay na tila hindi may iwasan ngunit marupo. Sinukat ang bawat salita. Sinusuri ang bawat hitsura. Hindi ito hype. Ito ay gravity. Kinakatawan ni Mayweather ang katiyakan. Control. Ang pangako na kayang neutralisahin ng disiplina ang kaguluhan. Kinakatawan ni Pacquiao ang panganib. Lakas ng boses. Ang paniniwala na kayang malampasan ng momentum kahit ang pinakakalkuladong depensa. Hindi pumipili ng panig ang mundo kundi pumipili ng mga pilosopiya. Depensa laban sa opensa. Kontrol laban sa presyon. Katumpakan laban sa kaguluhan. At naunawaan ng lahat na anuman ang mangyari ay permanenteng magsasara ng mga pinto. Ang pagunawang iyon ang nagtulak sa bilang. Ang 4.6 milyong pagbili ay hindi isang boto para sa karahasan. Ito ay isang boto para sa pagsasara nakinig ang mga tao, dahil kailangan nila ng sagot sa tanong habang ang dalawang lalaki ay umiiral pa rin bilang mga simbolo. Hindi mga alaala. Hindi kung ano sila dati, kundi mga buhay na representasyon ng dalawang magkaibang paraan upang mangibabaw sa boxing. Ang trahedya na makasaysayang gabing ito ay hindi matatagpuan sa mga scorecard. Ito ay matatagpuan sa inaasahan. Dahil walang laban, gaano man kahalaga, ang maaring magdala ng 10 taon ng imahinasyon ng hindi nabibigatan. Hindi lang basta nagwagi ang gusto ng mga tagahanga. Gusto nila ng pagpapatunay. Gusto nila ang tamang panig ng kasaysayan. Gusto nila ng patunay na ang mga taon ng pagtatalo ay hindi nasayang. Imposibleng kahilingan iyan. Sa loob ng ring, ibinalik ng realidad ang boxing sa mga pangunahing kalaman nito. Espasyo, timing, pamamahala ng peligro. Ang laban ay naging teknikal, maingat at kontrolado. Binawasan ng isang lalaki ang panganib. Ang isa naman ay naghanap ng mga sandali na hindi kailanman nabuksan. Para sa marami, ang resulta ay parang hindi ka panipaniwala. Ngunit ang reaksyong iyon ay hindi na unawaan kung ano palaga ang gabi. Hindi ito isang laban na idinisenyo upang mag-aliw. Ito ay isang laban na idinisenyo upang magdesisyon. At ang mga desisyon ay bihirang maging dramatiko. Ginawa ni Mayweather ang ipinangako niya sa buong karera niya. Ginawa ni Pacquiao ang palaging hinihingi ng kanyang karera. Tangkaing basagin ang estruktura gamit ang puwersa at lakas. Ang resulta ay hindi eksplosibo dahil ang mga pagsabog ay hindi episyente sa pinakamataas na antas. Nanalo ang kahusayan. Hindi nito binabawasan ang gabi. Ipinaliliwanag nito. 4.6 milyong pagbili ay nagmula sa paniniwala. Mula sa pag-asa. Mula sa katapatan. Mula sa tunggalian. Mula sa mga taon ng pagtatalo na pinaikli sa isang gabi. Hindi kailangan ng laban ng mga knockdown para maging mahalaga. Kailangan nito ng resolusyon. At naihatid nito iyon, ng tahimik, controversial, permanente. Ito ang huling pagkakataon na ang boxing ay naramdaman ang pagkakaisa. Ang huling pagkakataon na ang mga kaswal na tagahanga, purista, kritiko, at mga nagdududa ay sumang-ayon sa isang bagay. Mahalaga ito pagkatapos ng gabing iyon, muling nahati ang esport sa mga nitso, debate, at mas maliliit na sandali. Walang laban mula noon ang nagdala ng parehong pangkalahatang pagmamadali. Dahil ang Mayweather vs Pacquiao ay hindi lamang isang laban. Ito ang katapusan ng isang panahon kung saan maaari pa ring pigilan ng boxing ang mundo. Ang trahedya ng gabing iyon ay hindi pagkabigo. Ito ay kawakasan.
Dahil nang mapanood ng 4.6 milyong tao ang parehong sagot, nawala sa boxing ang luho ng pagpapanggap na ang mga sandaling tulad nito ay mauli. Ang gabing iyon ay nag-iisa. At ito ay palaging mangyayari. Bakit mas malaki ang laban dahil sa paghihintay kaysa sa laban? At paano naging tunay na produkto ang pag-asam? Ang laki ng laban nina Mayweather at Pacquiao ay hindi nilikha noong gabi ng laban. Ito ay nilikha sa paghihintay. Mga taon ng labanan. Sa boxing, ang pagkaantala ay karaniwang pumapatay ng momentum. Tumatanda ang mga boksingero. Nagkapatuloy ang mga dibisyon. Nawawalan ng interes ang mga tagahanga. Ngunit ang tunggalian na ito ay kumilos ng iba. Bawat taon na walang laban ay hindi nagpahina sa demand, pinatalas nito ito. Ang pagkaantala ay naging bahagi ng mitolohiya, at ang mitolohiya ang nagbebenta ng saklaw. Nang sa wakas ay inanunsyo ang laban mismo ay halos pangalawa na lamang. Ang tunay na produkto ay natupok na sa loob ng isang dekada. Haka-haka. Haka-haka tungkol sa tiempo. Haka-haka tungkol sa takot. Haka-haka tungkol sa kung sino ang mas nangangailangan kung sino. Ang mga argumentong ito ay hindi kumupas dahil hindi ito nalutas. Tumigas ang mga ito. Pinipili ng mga tagahanga ang mga panig hindi batay sa ebidensya, kundi sa pagkakakilanlan. Ang debat ay tumigil sa pagiging analytical at naging emosyonal. Hindi lamang ipinagtatanggol ng mga tao ang mga boksingero, ipinagtatanggol nila ang mga taon ng paniniwala. Kaya nangyari ang 4.6 milyong pagbili. Hindi dahil malakas ang undercard. Hindi dahil matalino ang promosyon. Ngunit dahil kailangan ng mga tao na kumpirmahin o sirain ang kanilang paniniwala. Ang pag-asam ang naging pera. Ang bawat press conference, bawat pagkaantala, bawat sismis ay nagdaragdag ng bigat. Ang laban ay sumipsip ng kahulugang kultural ng higit pa sa boxing. Ito ay naging pinaikling salita para sa mga hindi natapos na gawain. Para sa mga tanong na ipinagpaliban ng masyadong matagal. Para sa mga pilosopiya ng magkaribal na tumatangging magkita. Kinakatawan ni Mayweather ang katiyakan sa pamamagitan ng kontrol. Nangako ang kanyang karera ng kaligtasan sa pamamagitan ng katalinuhan. Hindi siya sumugal. Binawasan niya ang kaguluhan. Ang kanyang kadakilaan ay nagmula sa pagtanggi sa mga kalaban ng bersyon ng laban na gusto nila. Kinakatawan ni Pacquiao ang paniniwala sa panganib. Ang kanyang karera ay itinayo sa pasulong na galaw, sa mapangahas na palitan, sa momentum na nangingibabaw sa luhika. Hindi niya binawasan ang panganib, tinanggap niya ito at nagtiwala sa kanyang makina upang mabuhay. Ang mga pagkakakilanlang iyon ay ganap na nabuo bago pa man mapirmahan ang kontrata. Ang pagkaantala ay nagbigay daan sa kanila upang maging kristal. Hindi lamang inisip ng mga tagahanga ang isang laban, inisip nila ang isang hatol kung paano ang boksing dapat ipaglaban. Kaya naman lumago ang pag-asam sa halip na mabulo. Habang tumatagal ang paghihintay, lalong nagiging simboliko ang laban. Ngunit mapanganib ang simbolismo, dahil ang mga simbolo ay hindi kumikilos na parang realidad. Pagdating ng linggo ng laban, naging hindi makatotohanan ang mga inaasahan. Hindi lamang naghihintay ang mga tao na mananalo, naghihintay sila sa kasaysayan upang patunayan ang kanilang pananaw sa mundo. Ang ilan ay umaasa ng dominasyon. Ang iba ay umaasa ng pagbagsak. Ilan lamang ang umaasa ng isang teknikal na laban sa chess. Ngunit iyon ang palaging malamang na resulta. Ang ironya ng pag-asam ay madalas nitong binubura ang probabilidad. Pinapalitan ito ng pagnanasa. Gusto ng mga tagahanga ng mga paputok. Dahil binibigyang katwiran ng mga paputok ang paghihintay. Gusto nila ng drama dahil ang drama ay parang proporsyonal sa pagkaantala. Gusto ng mga mandirigma ng kaligtasan. Ang pagkakahiwalay na iyon ang nagpapaliwanag ng karamihan sa pagkabigong sumunod. Napagkamalan ng mga manonood ang hindi natugunan na pantasya sa pagkabigo. Inaasahan nila na ang laban ay isang bagay na hindi ito kailanman idinisenyo. Dahil simple lang ang katotohanan, ang pag-asam ay hindi nagbabago ng mga estilo. Pinapalakas nito ang mga inaasahan sa kanilang paligid. Hindi naging pabaya si Mayweather dahil ang gabi ay makasaysayan. Hindi tinalikuran ni Pacquiao ang pressure dahil napakalaki na nakataya. Mas naging sila mismo. At ang pagiging nasa pinakamataas na antas ng iyong sarili ay kadalasang mukhang maingat, tumpak, at mapagpigil dahil ang mga pagkakamali ay nagdudulot ng labis na gastos. Pinalaki ng pagkaantala ang pakiramdam na ang laban na ito ang sasagot lahat ng bagay ngunit hindi sinasagot ng boxing ang lahat sa isang gabi. Nagbubunyag ito ng mga tendensya. Kinukumpirma nito ang mga padron. Isinasara nito ang mga partikular na tanong. Malinaw na isinara ng laban na ito ang isang tanong. Daig pa ng kontrol ang kaguluhan kapag pareho itong naisakatuparan ng perpekto hindi madrama ang sagot na iyon. Ngunit ito ay tiyak. Nangako ang pag-asam ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kayang ibigay ng boxing. At hindi iyon pagkabigo ng mga boksingero. Ito ang halaga ng paghingi sa isang kaganapan na magdala ng isang dekada ng imahinasyon.
Ang 4.6 milyong pagbili ay hinimok ng paniniwala na may mangyayaring hindi mababawi. At may nangyari nga. Hindi isang knockout. Hindi isang pagbagsak. Isang muling pagsasaayos. Pagkatapos ng gabing iyon, tumigil sa pagunlad ang mga argumento. Namatay ang hypothetical na bersyon ng laban. Ang natitira ay ang pagtanggap, tahimik, hati, ngunit permanente. Iyan ang ginagawa ng pag-asam kapag sa wakas ay nagbunga ito. Hindi ito sumasabog. Ito ay natutunaw. Ang pagkaantala ay lumikha rin ng isang pakiramdam ng kawakasan na bihirang maranasan ng boksingero. Naunawaan ng mga tagahanga, sinasadya man o hindi, na ito na ang huling pagkakataon. Hindi lamang para sa dalawang boksingero na ito, kundi para sa isang partikular na uri ng universal na sandali. Parehong kampiyon pa rin ang dalawa. Elite pa rin. Mga simbolo pa rin. Ang pagkakahanay na iyon ay hindi madalas mangyari, at hindi ito nagtatagal. Dahil sa pagkaantala, naging marupok at halos sagrado ang pagkakahanay. Nanood ang mga tao dahil naramdaman nilang nagsasara na ang bintana. Nang magsara ito, bumalik sa dati nitong estado ang boxing, pira-piraso, paikot-ikot, hinati ayon sa mga weight class at niche audience. Wala pang laban simula noon ang nagdala ng parehong pasanin ng resolusyon. Dahil ang pag-asam ay hindi maaring mabuo sa ganoong antas. Kailangan itong pagkakitaan sa pamamagitan ng oras, tunggalian, pagtitimpi, at mga hindi nalutas na tanong. At kahit na noon, ito ay isang minsanang mapagkukunan lamang. Nilamon lahat ng laban nina Mayweather at Pacquiao. Hindi kailangang maging kamangha-mangha ang laban para maging makasaysayan. Kailangan itong umiral. Kailangan nitong gumuhit ng hangganan sa ilalim ng isang panahon na tinukoy ng paghihintay. At kaya naman mahalaga pa rin ang gabi. Hindi dahil sa nangyari sa ring, kundi dahil sa kung ano ang tumigil sa nangyari pagkatapos. Natapos ang mga pagtatalo. Natapos ang pantasya. Natapos ang pag-asam. 4.6 milyong tao ang hindi bumili ng laban. Bumili sila ng katapusan, gabi ng labanan sa ilalim ng bigat ng inaasahan. At bakit hindi maiiwasan ang pagkadismaya dumating ang gabi ng laban na may dalang higit pa sa mga guwantes at sinturon? Dala nito ang 10 taon ng imahinasyon. Ang pasaning iyon ang humubog sa lahat, mula sa bilis, hanggang sa mga pagpipilian, hanggang sa kung paano patanggapin ang resulta. Nang tumunog ang kampana, ang laban ay hindi nagsimula ng walang katiyakan. Nagsimula ito sa loob ng isang pressure cooker na binuo ng pag-asam, katapatan, at pangangailangan para sa pagtatapos. Ang unang bagay na naging malinaw ay ang pagtitimpi. Hindi tako. Hindi pag-aatubili. Pagtitimpi na ipinanganak ng pag-unawa. Alam ng parehong mandirigma kung ano ang kinakatawan ng gabi. Ang isang pagkakamali ay hindi lamang magkakahalaga ng isang round. Ito ang magtatakda ng kasaysayan. Pinipigilan ng kalamang iyon ang pagpaparaya sa panganib. Ginagawa nitong kalkulasyon ang agresyon. Ginagantimpalaan nito ang pasensya kaysa sa bugso ng damdamin. Para sa maraming nanonood, ito ay parang hindi ka panipaniwala. Para sa mga nakakaintindi ng elite competition, ito ay parang hindi maiwasan. Ang laban ay naganap bilang isang pagsubok ng espasyo at pagtanggi. Ang isang mandirigma ay inuna ang distansya, ang gulo at mga labasan. Ang isa naman ay naghanap ng mga butas sa pamamagitan ng paggalaw, lakas ng tunog at presyon. Malinis ang pagkakaiba, halos klinikal. Hindi ito isang away na naghihintay na mangyari. Ito ay isang negosasyon kung saan isang panig lamang ang handang makipagkompromiso. Ang pagkadismaya na naramdaman ng maraming tagahanga ay hindi nakaugat sa mismong laban. Ito ay nakaugat sa mga inaasahan na inilagay dito. Gusto ng mga tao ng catharsis. Gusto nila ng karahasan upang bigyang katwiran ang paghihintay. Gusto nila ng isang sandali na sapat ang lakas upang patahimikin ang mga taon ng debate sa isang saglit na sumasabog. Bihirang ibigay iyon ng boxing. Sa pinakamataas na antas, ang mga laban ay napapanalunan sa pamamagitan ng pagbabawas, hindi pagdaragdag. Inaalis ng isang mandirigma ang mga opsyon hanggang sa wala nang matira sa kabila. Ang prosesong iyon ay banayat. Hindi ito palaging nababasa bilang kasabikan. Nababasa ito bilang kontrol. Ang kontrol na iyon ang nangingibabaw sa gabi. Sa tuwing sinusubukang tumaas ang presyon, ito ay nalilipat sa ibang direksyon. Sa tuwing nagbabanta ang momentum na mabuo, ito ay napuputol. Ang ritmong inaasahan ng mga tagahanga ay hindi kailanman naging matatag dahil hindi ito hinayaan ng isang pani. Hindi yon isang kapintasan. Iyan ang kahusayan. Ngunit ang kahusayan ay madalas na napagkakamalang kabagalan kapag inaasahan ng mga manonood ang drama. Kung mas mataas ang inaasahan, mas kamangha-mangha ang pagkabigo kapag hindi. Dumating ang mga paputo. Ito ang dahilan kung bakit hindi maiiwasan ang pagkadismaya. Hindi kayang tapatan ng laban ang pelikulang isinulat ng mga tao sa kanilang mga isipan. Hindi ito dinisenyo para. Dinisenyo ito upang sagutin ang isang partikular na tanong, at nagawa nito ng mahusay.
Bihirang kapanapanabik ang kahusayan. Ang ironya ay ang mismong mga katangiang nagpahalaga sa kasaysayan ng laban na ito, disiplina, pag-iingat, katalinuhan, ay ang mga katangiang naglimita sa halaga nito sa libangan. Naunawaan ng parehong mandirigma ang kapalit ng kawalang inga. Isa lamang ang nagpawalang bisa sa kawalang inga. Habang lumilipas ang mga round, tahimik na natanto ang katotohanan. Ang laban ay hindi na magbabago sa ibang bagay. Mananatili ito kung ano ito mula sa mga unang minuto, isang paligsahan ng pamamahala ng peligro. Inayos ng ilang manonood ang kanilang mga inaasahan at pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba. Ang iba ay nanatili sa pagkadismaya na parang ito ay pagtataksil. Papanig ang kasaysayan sa nauna. Dahil hindi tinatanong ng kasaysayan kung masaya ba ang isang laban. Tinatanong nito kung ito ba ay totoo sa mga mandirigmang sangko. At ang laban na ito ay brutal na tapa. Ipinakita nito ng eksakto kung paano kumilos ang bawat lalaki, kahit walang maaring iwanang magkataon. Ang mga scorecard ay sumasalamin sa katotohanang iyon. Ngunit ang tunay na desisyon ay nagawa na bago pa man tumunog ang huling kampana. Nang maging malinaw na hindi papayagan ang kaguluhan, ang resulta ay tumigil sa pagiging misteryoso. Ang natitira ay ang pagpapatupad. Ito ang sandali kung saan maraming tagahanga ang nawalan ng emosyon. Napagtanto nila na ang laban ay hindi gagantimpalaan ng pag-asa. Gagantimpalaan nito ang katumpakan. Ang pagkaunawang iyon ay parang pagkatalo, ngunit hindi. Ito ay kalinawan. Ang trahedya ng gabi ay nasa agwat sa pagitan ng gusto ng mga tao at kung ano ang naihahatid ng elite boxing. Ang boxing sa antas na ito ay walang pakialam sa kasiyahan ng naratibo. Nagmamalasakit ito sa kaligtasan, mga margin, at kontrol. Ang mga elementong iyon ay hindi sumasabog. Naiipon ang mga ito. Sa huli, nagawa na ng laban ang kailangan nitong gawin. Isinara nito ang tanong. Pinalitan nito ang imahinasyon ng ebidensya. Pinilit nito ang pagtanggap, kahit sa mga hindi nagustuhan ang sagot. Ang pagtanggap na iyon ay bihirang ipagdiwang. Tahimik ito. Ang pagkabigong sumunod ay hindi gaanong tungkol sa laban at higit pa tungkol sa katapusan ng posibilidad. Kapag alam na ang sagot, nawawalan ng enerhiya ang debate. Nawawalan ng oxygen ang pantasya. Ang mga tagahanga ay naiiwan upang ipagkasundo ang kanilang inaasahan sa kung ano palaga ang nangyari. Ang pagkakasundong iyon ay hindi komportable. Ngunit kinakailangan din ito. Dahil ang gabing ito ay hindi ginawa para mag-aliw sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay ginawa para magdesisyon at ang mga desisyon ay kadalasang parang hindi kapanipaniwala dahil inaalis nito ang kawalan ng katiyakan nang hindi ito pinapalitan ng palabas. Hindi binigo ng mga mandirigma ang sandali. Nabigo ng sandali ang mga inaasahan. At ang mga inaasahan, na pinalaki ng mga taon ng paghihintay, ay palaging magiging napakabigat para dalhin ng anumang laban. Hindi nito binabawasan ang gabi. Binibigyang kahulugan nito ito. Ito ang halaga ng pag-asam na sa wakas ay darating. Paano binabago ng kasaysayan ng gabi? Bakit mas mahalaga ang 4.6 milyon kaysa sa mga suntok gumagawa ang panahon ng isang bagay na bihirang pahintulutan ng boxing sa sandaling ito? Inaalis nito ang emosyon. Habang lumilipas ang mga taon, nawawala ang ingay tungkol kay Mayweather laban kay Pacquiao. At ang natitira ay hindi ang pagkabigo, hindi ang mga debate sa bawat round, kundi ang laki. Ang katotohanan na 4.6 milyong tao itinigil ang kanilang ginagawa noong gabing iyon para panoorin ang parehong tanong na sa wakas ay makatanggap ng sagot. Mas mahalaga ang numerong iyon kaysa sa anumang suntok na ibinabato. Dahil ang mga numerong tulad niyan ay hindi lamang nagmumula sa kasabikan. Nagmumula ang mga ito kasunduang kolektibo, kasunduan na ang isang bagay ay hindi maiiwasan, kinakailangan at pinal. Ang boxing ay nagbunga na maraming magagandang laban simula noon. Nagbunga ito ng mas marahas na laban, mas dramatikong pagtatapos, mas maraming maaring i-reply na mga sandali. Hindi na ito nagbunga ng isa pang gabing tulad nito. Binabago ng kasaysayan ang balangkas ng kaganapan sa pamamagitan ng pag-aalis nito sa mga mahahalaga. Dalawang lalaki sa tugatog ng kanilang simbolikong kapangyarihan. Isang laban na sumipsip ng isang dekada ng pag-asam. Isang resulta na pumalit sa pantasya ng katotohanan. Ang bilang na 4.6 milyon ay hindi lamang isang estadistika. Ito ay katibayan ng pagkakaisa sa isang pirapiraso na panahon. Ito ay patunay na ang boxing, sa loob ng isang gabi, ay lumampas sa mga nitso at weight classes at mga pagkakawatak-watak ng casual laban sa hardcore. Nanood ang lahat. At kaya naman ang gabi ay parang mas mabigat sa paglipas ng panahon, hindi mas magaan. Sa pagbabalik tanaw, ang teknikal na katangian ng laban ay nagiging hindi gaanong kontrobersyal at mas lohikal. Ang pagpipigil na nakadismaya sa mga tagahanga ay mababasa bilang katalinuhan. Ang pag-iingat na nakadismaya sa mga inaasahan ay mababasa bilang profesionalismo. Ang kawalan ng mga paputok ay mababasa bilang hindi maiwasan kapag tinanggap mo na kung ano ang hitsura ng elite risk management.
Hindi hinihiling ng kasaysayan na maging nakakaaliw ang mga laban. Hinihiling nito na maging tiyak, ito nga. Ang mas mahabang pananaw ay nagpapakita rin ng isa pang bagay. Ito ang huling pagkakataon na pinayagan ng boxing ang isang tanong na maging sapat na matagal upang makuha ang atensyon ng buong esport. Simula noon, ang matchmaking ay naging mas mabilis, mas sumikli ang mga siklo, mas lumiit ang pasensya. Ang mga debate ay mabilis na nareresolba o tinatalikuran. Walang anumang bagay ang hinayaan na mag-ferment sa paraang ito, dahil mahal ang pasensya. Nangangailangan ito ng pagpipigil mula sa mga promoter, boksingero, at mga manonood. Kinakailangan nito ang pagtanggap na ang halaga ay maaring tumaas sa pamamagitan ng pagkaantala, hindi lamang sa aksyon. Bihirang tiisin ito ng modernong tanawin. Masyadong mabilis ang mga siklo ng nilalaman. Masyadong madaling mabali ang mga saklaw ng atensyon. Ang Mayweather-Yes Pacquiao ay isang labi ng isang mas mabagal na panahon, isang panahon kung saan posible pa rin ang paghihintay. Kaya naman ang gabi ay parang isang huling kabanata. Hindi lamang tinapos ng laban ang isang debate. Tinapos nito ang isang paraan ng pagnenegosyo. Pagkatapos, bumalik sa agarang takbo ang boxing. Mabilis na ginawa ang mga laban. Mas mabilis na nareset ang mga naratibo. Walang tunggalian ang hinayaan na huminga ng sapat na matagal upang maging universal. Ang halaga ng pagbabagong iyon ay ang laki. Maaari kang magkaroon ng madalas na kasabikan, o bihira ang pagkakaisa. Pinili ng gabing ito ang pagkakaisa. Pinapalambot din ng kasaysayan ang mga gilid ng pagkabigo sa pamamagitan ng paglilinaw ng intensyon. Hindi kailanman sinubukan ng mga mandirigma na lumikha ng isang klasiko. Sinusubukan nilang lumikha ng isang hatol. At ang mga hatol ay hindi sining, mga konklusyon lamang ang mga ito. Sa ganoong paraan, ang laban ay ganap na magtatagumpay. Sinagot ng gabi ang tanging tanong na mahalaga. Ano ang mangyayari kapag ang kontrol at kaguluhan ay sa wakas ay nagtagpo sa pinakamataas na antas? Ang sagot ay tumpak, walang emosyon, at hindi mababago. Ang sagot na iyon ay hindi ikinatuwa ng lahat. Ngunit nasiyahan ito sa kasaysayan. Ang bilang ay nananatili dahil kumakatawan ito ng higit pa sa kita. Kinakatawan nito ang isang sandali kung kailan ang boxing ay may kapangyarihan pa ring pigilan ang mga argumento sa halip na paramihin ang mga ito, upang palitan ang opinyon ng ebidensya. Upang tanggapin ng mga tagahanga ang katotohanan sa halip na habulin ang mga alternatibo. Pagkatapos ng laban na ito, nabawasan ang kapangyarihang iyon. Hindi dahil humina ang boxing, kundi dahil nawala ang mga kondisyong lumikha sa gabing ito. Mas mabilis na naging tatak ang mga boksingero. Mas maaga ang mga laban. Ang panganib ay ikinalat sa halip na pinag-iisipan. Walang hinayaang maging ganito kabigat muli. At marahil iyon ang tunay na trahedya. Hindi naman sa hindi kahanga-hanga ang laban, ngunit maaring hindi na muling magtiwala ang boxing sa sarili nitong maghintay ng sapat na katagalan para sa isang sandali na may ganitong katiyakan. Ang 4.6 milyong pagbili ay minamarkahan ang tugatog ng kolektibong pasensya. Minarkahan nito ang huling pagkakataon na nakumbinsi ng esport ang mundo na sumang-ayon sa isang tanong, sa isang pagkakataon, nang walang natitirang mga sugnay na pagtakas. Ang tagumpay na iyon ay lumalaki ng malaki sa distansya. Dahil habang lumilipas ang mga taon at lalong nagkakawatak-watak ang esport, ang pagkakaisa ay nagiging mas bihira, at sa makatuwid ay mas mahalaga. Hindi madalas na inuulit ng kasaysayan ang laban na ito. Naalala nito ito. Habang ang night boxing ay umaabot sa pinakamataas na tensyon, at pagkatapos ay nagsimulang muling magkawatak-watak, ang huling gabi ng Universal. Bakit maaring hindi na muli mangyari ang 4.6 milyong pagbili kapag pinag-usapan ng mga tao ngayon ang tungkol kay Mayweather laban kay Pacquiao? Bihira na nilang pag-usapan ang mga round. Pinag-usapan nila. Nang gabing iyon mahalaga ang pagkakaibang iyan. Dahil ang nagpakasaysayan sa Mayo 2015 ay hindi ang nangyari sa pagitan ng mga lubid, kundi ang nangyari sa lahat ng dako. Mga sala, mga bar, mga watch party sa estadium, mga bansang gumigising sa imposibleng oras para sa parehong dahilan. Sa isang gabi, ang boxing ay hindi nagkawatak-wata. Ito ay nagkakaisa. Ang pagkakaisang iyan ang tunay na kinakatawan ng 4.6 milyong pagbili. Hindi katuwaan, hindi karahasan, ngunit kasunduan. Pagsang-ayon na ang tanong na ito ay sapat na mahalaga upang masagot ng sama-sama. Halos hindi kailanman nakakamit iyon ng boxing. At malamang na hindi na ito mauli. Ang modernong esport ay iba na ang pagkakagawa ngayon. Mas mabilis na mga siklo, mas maikli na pasensya, agarang kasiyahan. Ang mga laban ay ginagawa ng mas maaga, ang mga rematch ay mas mabilis. Ang mga naratibo ay nare-reset bago pa man magkaroon ng oras upang manindigan. Ang pamamaraang iyon ay lumilikha ng aktibidad, ngunit isinasakripisyo nito ang bigat. May bigas sina Mayweather at Pacquiao dahil hinayaan itong maging hindi maiiwasan. Alam ng lahat ang mga panganib ng paghihintay, pagtanda, pinsala,
mga akusasyon sa tiempo. Gayunpaman, nagpatuloy ang pagkaantala, at sa paggawa nito, lumikha ito ng isang bagay na bihirang tiisin ng boxing, ang hindi maiiwasan. Nang maganap ang laban, walang alternatibong kwento ang maaring mabuhay. Walang baka mamaya. Walang susunod na taon. Walang pamalit na laban na maaring magbigay kasiyahan sa kuryosidad. Ito na iyon. Ang pakiramdam ng kawakasan ay halos imposibleng muling likhain sa isang tanawin na hinihimok ng patuloy na nilalaman. Ang mga tagahanga ngayon ay mabilis na umuusat. Ang mga debate ay nalulusaw bago pa man ito maging gana. Ang mga boksingero ay agad na pinagkukumpara. Pagkatapos ay pinapalitan ng susunod na siklo ng interes. Walang pinapayagang magtagal. Ang trahedya ni Mayweather at Pacquiao ay hindi isang pagkabigo, kundi inilantad nito kung gaano karaming pasensya ang kailangan sa boxing upang lumikha ng isang bagay na tunay na universal, at kung gaano kaunti ang natitira nitong pasensya. Ang gabing iyon ay nagturo ng isang hindi komportableng aral. Ang pag-asam ay maaring maging mas makapangyarihan kaysa sa aksyon, ngunit kung ang lahat ay sasang-ayon na maghintay. Ang ganitong uri ng kasunduan ay nangangailangan ng pagpipigil mula sa mga promoter, tagapagbalita, boksingero, at mga tagahanga. Magastos ang pagpipigil. Pagkatapos ng laban na ito, ang boksingero ay pumili ng ibang landas. Mas maraming kaganapan, mas maraming kampiyon, mas maraming sinturon, mas maraming sandali. Ngunit mas kaunting gabi na pumipigil sa mundo. Ipinagpalit ng sport ang pagkakaisa para sa dalas. Ang trade-off na iyon ay may katuturan sa komersyo. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit ang 4.6 milyong pagbili ay nag-iisa. Hindi lamang ito isang laban. Ito ang katapusan ng isang pinagsamang panahon ng atensyon. Sina Mayweather at Pacquiao ang huling dalawang figura na sapat ang laki, sapat ang polarisasyon, at sapat ang itinatag upang dalhin ang pasanin na iyon. Parehong may mga karera na lumampas sa mga panalo at pagkatalo. Kinakatawan nila ang mga pagkakakilanlan. Kontrol laban sa kaguluhan. Presyon laban sa presyon. Hindi lang basta nanood ng laban ang mga tao, napanood nila ang pagtatapos ng isang argumento. Kaya naman mabigat pa rin ang pakiramdam ng gabi pagkalipas ng ilang taon. Dahil nang maibigay na ang sagot, namatay ang argumento. At nawala sa boxing ang isa sa pinakamalakas nitong makina, ang hindi nalutas na paniniwala. Simula noon, ang esport ay nagbunga ng magagandang laban. Nagbunga ito ng marahas na gabi. Nagbunga ito ng mga viral na sandali. Ngunit hindi ito nagbunga ng isang pinagkasunduan. Walang kahit isang laban mula noon ang nagpahinto at nagpasundo sa buong mundo ng boxing. Ito na nga, hindi aksidente ang kawalan na iyan. Ito ay estruktural. Ang mga kondisyong lumikha kay Mayweather laban kay Pacquiao ay wala na. Mas maaga ang peak ng mga boksingero. Iniiwasan ng mga promoter ang mahahabang pagkaantala. Hinihiling ng mga tagahanga ang agarang resolusyon. Hindi na pinapayagan ng sport na tumanda ang mga tanong at maging hindi maiiwasan. At kung walang hindi maiiwasan, nawawala ang saklaw. Ang huling ironya ay ito, ang laban na tinawag na marami na hindi kapanipaniwala ay naging mas makabuluhan sa paglipas ng panahon, habang ang mga laban na nakakapanabik sa sandaling iyon ay mabilis na kumupas dahil ang kahulugan ay hindi lamang nakabatay sa kasabikan. Ito ay nakabatay sa kawakasan tinapos ng Mayweather vs Pacquiao ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang tunggalian. Tinapos nito ang panahon kung saan ang boxing ay maaring makakuha ng atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pasensya at paniniwala sa halip na patuloy na outpo. Iyan ang tunay na makasaysayang tagumpay ng gabing iyon. 4.6 milyong pagbili ang nagmamarka sa tugatog ng kolektibong pokus sa modernong boxing. Minarkahan nito ang huling pagkakataon na nakumbinsi ng esport ang mundo na magmalasakit ng sama-sama, ng sabay-sabay, ng walang pagkakawatak-wata. Walang anumang bagay tungkol sa laban mismo ang kailangang muling isulat upang maunawaan ito. Ginawa ng laban ang trabaho nito. Sinagot nito ang tanong na nagpapanatili nito. Ang trahedya ay walang bagong tanong na pinayagang lumaki ng sapat upang palitan ito. At marahil iyan ang aral na iniiwan ng gabing iyon. Ang pinakadakilang kapangyarihan ng boxing ay hindi karahasan o drama, ito ay ang kakayahang paghintayin ng mga tao, makipagtalo, pumili ng panig, at pagkatapos ay sama-samang tanggapin ang isang sagot. Ang Mayweather vs Pacquiao ang huling pagkakataon na ginamit ng buo ng esport ang kapangyarihang iyon. Hindi dahil perpekto ang mga boksingero, ngunit dahil ang sandali ay 4.6 milyong tao ang nanood ng pagtatapos. At ang mga pagtatapos, kapag naabot na, ay hindi na muling likhain. Kaya naman umuugong pa rin ang bilang. At kung bakit ang gabing iyon ay palaging mag-iisa.